well, nasa record na naman ng kasaysayan ng Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon dahil ito po, ito po ang administrasyon na kung saan po ang piso ay sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Niya dito sa kanyang mensahe at ito po'y akin ding na ipakalat sa ating mga friendship. Ang sabi dito, poverty exists not because we cannot feed the poor, but because we cannot satisfy the rich. Amen! I can get no satisfaction yata ang theme song nila sa buhay. Yan talaga ang root of all evil kapag hindi ka marunong makontento sa buhay. Diba? Meron ka na nito, gusto mo pa ng more, kaya kahit hindi sa'yo, kinukulimbat mo. Ay. Hoy, easy. Yun ang aga. Lagi na i-connect dito, no? Mga kapatid, yan nga po ang sabi nga kaninang umaga, although ako po naman po, sa totoo lang naghahanap nga ng magandang balita. Ang una ko din po ngayon tinutunghayan actually yung mga business page ng mga pahayagan, ano po. Well, halimbawa, ngayon sabi ko, magandang balita ito. Ahead of Christmas holidays. Ito ho yung business page po ng Philippine Star, no. Cash remittances rise to $2.9 billion in November. Ito po yung November. Yan. So at least magandang balita ito para po doon sa nagdaan na season. Okay, and ilan pa pong mga balita dito na ating hinahanap, bagamat ang nakasapaw po dito ay yung, sorry, pero yung, nasa record na naman ng kasaysayan ng Pilipinas ang kasalukuyang administrasyon dahil ito po ang administrasyon na kung saan po ang piso ay sumadsad sa pinakamababang level sa kasaysayan ng Republika ng Pilipinas. Yung po nakasapaw po dito sa mga maliliit na mga binabanggit nga po natin na magagandang balita po naman so far, no ha? Okay. Asa na ba ako? Dito ka pa rin sa True FM, oo. Yun lang good news natin, no? Para napilitan pa tayo. Hindi nga po. Wala talaga mahanap hindi po. Kasi, ano ba magagawa natin ngayon kung hindi po din tutukan po ito? Kasi ito ho ngayon, inaamin din naman, bahagya po kahapon, inaamin din po naman ni Press Officer Claire na ang isa sa mga dahilan kung bakit po sumadsad sa historic low ang peso ay dahil sa flood control scandal. Oo, hindi maitatanggi. Opo. Even the experts, the economists, yun po ang sinasabi. I think, sabi mo nga, lagi mong punto, di ba baby, di mo kailangan maging ekonomista. It's obvious. May kinalaman ang korupsyon kung bakit tayo ganito at kung bakit salsad ang piso. Tsaka po yung ating mga foreign direct investment at ilang pa po. Basically po yung trust, no? Trust ng tao, trust ng mga negosyante sa pamamalakad po ng gobyerno. Kasi nga yung number one pa rin na issue na korupsyon, hanggang ngayon po hindi po ito natutugunan. Kaya doon po tayo mag-focus. Di ho ba? Kasi kung hindi ho natin naman tumabantayan, magiging talagang habang buhay na po ito. Pagkatapos ng henerasyon ngayon, yung susunod, ganun na naman po sila. Kaya nga po sana, ito na nga po yung simula. Pero mga kapatid, at tagal ang proseso, mahaba ang proseso. Tama naman si Ombudsman Remulla kahapon. I agree na ano ho ito, hindi rin nga dapat minamadali. Hindi nga rin po dapat ito bara-bara. Kasi nga baka din minadali mo, eventually dismissed, at yung pong mga yan na mga maaakusahan na naman, walang kadalaan. Tuloy at tuloy pa rin. Kasi nga wala pong nakukulong talaga as in, mga kapatid. Walang napapanagot. So mamaya po pag-uusapan natin to. Meron na daw pong tinatanggap sa Witness Protection Program ng Estado sa usapin po ng flood control scandal. Ang tanong lang po natin nga dito na naman, filing po ng kaso, gaano katagal kahaba ito? Kasi kung ikukumpara mo ito dito sa kaso po ni Atong Ang, may arrest warrant na po siya, nahuli na po yung lahat ng mga individual maliban po sa kanya. Ang tanong po dito mga kapatid, kung hindi siya sisipot, ano mangyayari? Itutuloy yung kaso. May arrest warrant siya, magkakaroon ba ng arraignment? Wala. Kasi nga po, wala siya rito
Tama? Kasi Ma-archive na naman yung kaso niya. Though yung ibang akusado, diretso po yan. Yun ang sinasabi ng DOJ kahapon. Pero tama tayo ng, di ba, na-observe dito sa nangyayari. Isa na lang ang hindi mahuli. Yung pinakamalaki pa. ako lang Same po with naman, the corruption issue. gusto ko Hindi lang ba? po naman disusugan ang sinasabi po ng ating mga kagalang-galang na mga opisyal. Oo. Gaya po ng, ito na po yung Philippines Most Wanted, Yun na nga. Atong Ang. May 10 million bounty. Opo, magpapasintabi lang po ako sana. Mm. Opo, hindi lang po siya, meron pa pong Saldico. Wag nating kalimutan, Tama. please, ha? Opo. May bounty na ba siya? Wala. Oh, bakit? Meron na siyang arrest warrant. Oo. At mukha daw pong kasama siya sa sasampahan na naman din po ng kasong plunder Correct. together with some sitting Other senators. Opo, senators and Oo. former senator. Oo. Pero wag naman natin pong sabihin lang na hindi naman siguro sinasabi na siya lang. Oo. Pero ang turing nga daw po kay Atong Ang ay Philippines Most Wanted ngayon. Oo. Number 1, ha? Oo, May number ganun 1 sila. ba? Oo, may ganun sila na Opo. mga kataga na binitawan. Ang sa akin So, lang pang ilan po- si Zaldi? Number 2? Teka Okay. naman. O, di ba pwedeng Zaldi ko muna? Tapos number 2 yung Atong Ang. Okay lang ba yon mga B? Alam niyo mga kapatid, ito pong si Ginoong Atong Ang, no? Si Charlie Atong Ang. Sa totoo lang po, second chance na ito sa buhay niya. Second chance meaning, dapat to kasi nakulong yan si Charlie Atong Ang. Kasi nga nasabit siya doon po sa kaso ni dating Pangulong Joseph Estrada. Mga kapatid, itong si Atong Ang, yan po ay napabalik sa Pilipinas para harapin yung kasong korupsyon. Siya, plea bargaining sa gobyerno that time. And noong mga panahong yon 2007, 25 million ang kanyang isinauling pera. Kasama siya mga kapatid doon po sa usapin po ng umano ay paghahatid ng ganun din, no? Cash dito po sa bahay ni former President Estrada sa San Juan ng 130 million pesos. Yun ang kanyang inaamin din kasi nga naging bahagi dapat nga ng mga testigo dito po laban kay ERAP. Eventually po nagkaroon sila ng plea bargaining. Oo. Pero eventually hindi rin siya nagamit bilang state witness dito. Nagkaroon ng separate po na kasunduan siya with the government. Pero nabigay siya ng mga informasyon para nga sa pagdiin sa dating Pangulong Joseph Estrada. Nagsauri siya ng 25 million. At siya ay kinasuhan mga kapatid nung mga panahong iyon ng kaso po sa Sandigan Bayan ng kaso ng corrupting a public official. Corruption of a public official na medyo mas menos po ang sintensya doon sa plunder. Yung pong kanyang sintensya po dito ay dahil nga po ito ay kumbaga mababa lamang nakapag-apply siya noong mga panahong iyon ng probation. So ibig sabihin lumalabas po na second chance, di ba? Kasi nga dapat nasama siya sa kaso, dapat po kasama siya doon sa plunder case, nagkaroon po ng mga legal na mga movement, etc. So napababa at nakapagsauli ng 25 million. Second chance. Nung nakabalik siya, yun, dahan-dahan na po ito, bumalik siya po sa mga negosyo ng sugal. Kasi nga, yun po ang kanyang forte Yun ang sinasabi. Hindi, yun ang kanyang expertise. Kaya nga siya consultant Grabe yung forte, yun ang kanyang sa bagay, ang mga tao may kanya-kanyang expertise yan. May taong ganun maalam ka marunong ka Marunong ka sa sugal. Oo. Yan, yung mga... Hindi ba siya, naisip niya yung online sabong nung pandemic? Hindi ba? Tama. Maalam talaga siya. Dati kasi, nung may problema sa huweteng, di ba, bingo two balls. Oo. Ito yung kanilang mga ideya Tama ka, I have to agree with you kasi matatandaan natin nung panahon ng pandemya, hindi pwede magpunta sa mga, di ba, saan yun? Yung mga... Sabungan. So naisip niya ang online sabong. Kaya nga, at mas doon siya yumaman ng husto. Yun nga. Pero maraming Pilipino ang nalugbok sa online sabong naman. At dito po pinag-uusapan yung mga missing sabongeros dahil sa mga nandadaya daw. Mga nagchochope. Oo. So basically, bottom line dito, pera pa din. Right? Still money. Kasi
doon sa aligasyon sa kanya, kung totoo man po ito ha, ang aligasyon sa kanya. Kasi aligasyon pa lang Oo, ito. kasi dinadaya nyo yung sabong eh. Oo. Ang pinag-uusapan dito, pustahan. Tama? Pera. So dahil dito sa pera, mga kapatid, may mga aligasyon na para bigyan ng leksyon yung mga nandadaya, mawala sa mundo. Yan pong aligasyon sa kanya. But bottom line dito, still, it's all about money. It's always money, 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 Okay, money. mga kapatid, let's make money. Pero Sa sa legal malinis. na pamamaraan. Yan, sa malinis na paraan. Okay. Hindi na dedeliveran ng mali-maletang cash pero marangal ang hanap buhay. Sa inyo pong lahat ng mga taxi driver, TNVS driver, sa mga pangkaraniwang mga manggagawa sa mga opisina, sa ngayon po ay nagpapagal, sa lahat na naman sa palengke, lahat po ngayon ng mga naghahatid sa kanila po mga anak sa school na ang minamaneho po ay mga hulugang kotse, mabuhay kayong lahat.